Magandang umaga mga ka-farmers. Samahan natin ng kwentuhan yung ating umagahan para ibahagi ko sa inyo at i-share natin yung ating mga diskarte at mga ginagawa dito sa ating munting backyard farm. Itong pwesto na ito, sinadya ko nalagyan dito ng tambayan at lamisa para dito tayo nagkakape, nag-uumagahan, kumakain habang pinagmamasdan natin ang ating mga alaga. Makasarap kasing pagmasdan, nakakatanggal ng stress mga ka-farmers. Ngayon pa lang tayo magkakape at mag-uumagahan pero kanina pang alas 4 ako gumising. Nagpunta na po ako ng merkado upang kunin yung ating mga organic na ipapakain sa ating mga alaga. Yung nandun sa gilid na nakabalot ng plastic. Ayan, yung iba binibili natin yan ng 20-20. Yung iba binibigay lang. Yung mga first layer ng mga cabbage, pitsay at mga iba pang mga greens na gulay. Yan po yung ating ipapakain at ibibigay sa ating mga alaga para makakatipid tayo sa feeding ng ating mga alagang pabo at ating mga manok. Ang sarap humigop ng kape habang pinagmamasdan natin yung ating mga alaga na ganyan ng karami. So kung makikita nyo yung mga nauna nating video, kunti pa lang yan. Pero ngayon, padami na ng padami, hindi na nagpapapigil. So yan po yung bunga ng ating sipag at syaga. Kaya sa mga OFW natin na nangangarap na magkaroon ng ganito, sipag at syaga lang mga ka-farmers. Pero yung nais kong ibahagi sa inyo, yung ginagawa ko araw-araw dahil sa sobrang init ng panahon ngayon para maiwasan yung heat stroke ng ating alagang pabo at alagang manok. Ginagawa ko ito umaga at saka hapon kung napapansin ko na sobrang init ng panahon. So ayan po, nag-i-spray po tayo ng tubig para magkaroon ng moist. Wag po nating ididirekta dyan sa ating mga alaga. Ayan po, para pinong-pinong tubig ang kanilang nalalanghap at napupunta sa kanilang mga balahibo. Ayan po yung ating ginagawa 9 AM to 10 PM sa umaga. Pagdating naman sa hapon, ginagawa ko yan ng 3:30 to 4 o'clock sa hapon. Ayan po yung ating ginagawa para maiwasan yung heat stroke ng ating mga alagang pabo at alagang manok. Kasi minsan, mayroon tayong hindi namamalayan, wala naman na sugat, wala naman na sakit. Minsan nakikita ko na lang, meron tayong mga alagang namamatay dyan sa paligid mga ka-farmers. Kaya ang duda ko is na heat stroke. So simulan nag-spray ako ng ganito, medyo nabawas-bawasan at halos wala na nga. Minsan may pa isa-isa. Hindi talaga may iwasan yon. Pag ganito na karami yung ating alaga, meron talagang namamatay. At pag hindi naman umuulan mga ka-farmers, pinapalabas natin yung ating mga alaga. So ayan po yung trip nila. Ang lakas nilang kumain ng mga damo-damo. Binigyan natin yan ng azola dyan sa my plate. Yan, lakas nilang kumain. Ganyan po yung ating ginagawa sa kanila. At yung mapapansin nyo ay hindi po lupa yung inaapakan, yung bato-bato, yung grava. So sa mga nagko-comment na baka masugatan yung kanilang paa, so sa akin, proven and tested na po yan. Okay po yan. At sa araw naman na ito ay nag-marinate po tayo ng isang hybrid na pabo mga ka-farmers. So lilitsunin natin yan para mamaya pang ulam. Kung may sobra, pang pulutan. Ganyan lang po ang buhay ng isang farmers. So umaabot po yan ng mga 12 kilo. Ang laki nito mga ka-farmers. Ito po ay 8 months to 9 months kung hindi po ako nagkakamali. So ayan, ang laki ng hybrid na ito mga ka-farmers. So malaki-laki yung ating titibagin mamaya. So ang ginagawa ko araw-araw, sinisilip po yan yung mga tangkal ng ating sisiw, yung mga kulungan. Ang ating kulungan ng ating brooding pin na tinatawag. So kailangan natin sinisilip baka mayroong mga sisiw tayo na mayroong sakit. Kasi ang ginagawa po natin, pag napansin natin na mayroong sipon, may sakit, mahina, inihiwalay po natin. Ilalagay po natin doon sa parang hospital para maalagaan ng maayos. Kasi pag mahina, ang nangyayari, minsan inaapak-apakan, mas lalong nagkakaroon ng sakit. Kaya yan po yung ating ginagawa. So binabahagi ko sa inyo para sakaling mayroon kayong farm, kayo ay magsimula sa farming,
sa pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng pabo, mas maganda kung mayroon kayong tamang pag-organize ng iyong mga sisiw. Kasi kailangan mayroon kayong parang hospital na doon gagamutin at magpapagaling yung ating mga sisiw, at kahit yung mga malalaking pabo at manok, ginagawa natin yan para mabilis gumaling. Kasi pag ihahalo po natin dyan sa marami, mas lalo lang silang manghihina. At yun po yung ating ginagawa sa manok at sa ating mga alagang pabo. At ito na mga ka-farmers, ngayong araw na ito ay hindi po natin shredder o hinimay or ginayat yung kanilang pagkain. Diretso na po natin binudbod. Ayan, malakas nilang kumain, tutukain po nila hanggang tangkay na lang yung matira. Yan po yung ating ginagawa minsan pag tinataman po tayo. Pag wala tayong oras, bigay natin sa kanila. Pero mamayang hapon, ang ginagawa naman natin pagdating ng alas 3 ay nagbibigay po tayo ng feeds or di kaya crack corn. Para naman ay makakain sila ng maganda-ganda. Hindi ibig sabihin lahat na lang ay organic yung pinapakain. Kaya sinasabi ko sa inyo, nasa 70% lang yung ating organic at 30% commercial feeds. So ayan po yung ating ginagawa para malaking tipid para sa ating pag-aalaga. Mapamanok man or mapapabo. Depende po yan sa inyong diskarte. Yung mga nandito mga ka-farmers, ito yung mga 3 months pataas. Ayan. Wala po tayo doon sa isang kulungan, nandoon po yung malalaki natin na red bourbon. Medyo natatamad na ako pumunta doon, nandoon sa kabila. So, ayan po yung ating mga alaga. Ayan po yung ating susunod na magiging dumalaga. Sa mga OFW naman na nagpla-planong mag-for good, ito lang may advice ko sa inyo. Yung pag-aalaga ng ganito, hindi ka agad-agad kikita yan. Kaya kung ikaw ay mag-for good, mas maganda mayroon kang ibang negosyo na yung kikita kaagad. Tulad na lang ng magtayo ka ng grocery at mayroon kang partner na farming business. Kasi ito mga ka-farmers, hindi ka agad-agad maibabalik yung pera mo. So, bibilang ka pa ng mga 1 year bago maibalik ang inyong pera. Maraming pang pagsubok ang inyong pagdadaanan para mo makuha ang tamang timpla, tamang pag-aalaga at diskarte sa pabo man o sa manukan. Yan po yung aking may advice. Magtayo ka ng kainan o kahit na anong pwede mong pagkakitaan katulad na lang ng tindahan or kung ano man ang iyong naiisip. So, mas maganda kung mayroon kayong 2 choices or 3 choices kung ikaw ay magpo-for-gold sa Pilipinas. Yan lang po yung aking may advice. Pero pag dumating naman yung panahon na ibabalik na yung pera mo sa pag-aalaga ng ganito, ay hindi ka naman magsisisi. Talagang kikita ka. Lalo na pag marami nang nakakakilala sa'yo, marami ka ng customer na pupuntahan ka na lang. So, yan po yung aking may advice. At siyempre, kailangan sipag at syaga at huwag kang maiinip. Kasi minsan yan ang kadalasan nangyayari sa ating mga ka-farmers, naiinip, sumusurrender. Instead na tuloy-tuloy na sana, malapit lang kumita, naiinip, ay binibinta lahat at sumusurrender. Ang sumusurrender, ang umaayaw ay hindi po nagwawagi, tandaan nyo. So ako bago ko naabot yung mga ganitong mga alaga natin, marami pong mga pagsubok. So ayan po mga ka-farmers, ayan po yung kaganapan pag gabi na, ang ginagawa po natin, ini-inspection po natin yan. Tinitingnan yung paligid kung mayroon bang mga namatay, mayroon bang mga mahihina, kailangan ganyan po tayo. Ini-inspection po natin yan para siguro yung ating mga alaga na safety. Baka mamaya may nakapasok na mga predators, yung mga ahas, pusa, aso, kailangan chinecheck po natin yan ng maayos. Baka mamaya natutulog tayo, bigla na lang magliparan. So ayun lang mga ka-farmers, kung mayroon kayong katanungan, so maaari kayong mag-comment sa ibaba. Yan po yung ating sasagutin sa abot ng ating makakaya. Kaway-kaway po sa ating mga ka-farmers, mabuhay po kayo
At sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. So sana sa videos na ito ay mayroon kayong nakukuhang munting aral.